Ang baryong San Roque ay isang lugar na tila kinalimutan ng panahon. Nakatago sa likod ngang malunti ang burol at napapaligiran na mailok na ang agos ay kasintanda ng makuwentong bayan na ibinubulong, mamatatanda tuwing takip silim. Ang hangin dito ay sariwa. May amoy ng basang lupa at mga bulaklak na hindi mo makikita sa siyudad, ngunit sa ilalim ng payapang panlabas na anyo nito, may isang uringang kaba na nananahan, isang lihim na takot na gumagapang kasabay ng paglubok ng araw. Dito umuwi si Marco, isang binatang mag-aral mula sa Maynila, dala ang isang malaking bag at ang paniniwalang ang kanyang bakasyon ay may lalaan lamang sa pag-alaga sa kanyang nag-isang lolo, si Lolo Carding. Para kay Marco, ang kanyang lolo ay isang haligi nga tatagan na ibinuwang ang sakit, isang matapang na lalaki na iginupong karamdaman at ngayon ay nakagapos na lamang sa isang silyang dugulong salop ng maraming taon. Pagdating niya sa maliit na bahay na gawa sa kahoy, isang mahigpit na yakap ang sumalubong sa kanya mula sa matandang nakaupo, mga matang nangungusap ng pananabik. Ngunit hindi pa man nagtatagal ang kanilang kamustahan, isang pamilyar na tinig ang pumunit sa katahimikan mula sa labas. Si Aling Flora, ang kanilang kapitbahay na may dalang isang mangkok ng bagong lutong ginataan at isang bunganga na puno ng pinakabagong balita sa kanilang baryo. Habang inilalapak niya ang pagkain sa mesa, agad niyang sinimulan ang kanyang kwento. Ang boses ay bahagyang bumubulong na tila may takot. Narinig mo na ba ang nangyari sa mga manok ni Mang Celso? Marco, iho. Awa ni Diyos. Naubos lahat. Tuyo na parang mapasas. Walang ni isang pata ng dugo na natira. Ganyan din daw ang nangyari sa kambing ni Ka Julian noong isang linggo. Sinasabi ko na nga ba, nagbabalik na naman sila. Ang mahindi nating kasama. Ngumiti lamang si Marco, isang pilit ng ngiti na nagtatago sa kanyang kawalang ng paniniwala. Para sa kanya, ito ay makuwentong barbero lamang, mapamahing matatanda sa probinsya. Ngunit ng gabing iyon habang ang buong San Roque ay nababalot na sa kumot ng kadiliman, nakita niya ang kanyang lolo na hindi mapakali. Nakaupo ito malapit sa bintana, hindi kumikibo. Ang mga mata ay matamang nakatitik sa labas na tila may hinihintay o binabantayan. Ang nga kamay nito ay mahigpit na nakakuyom sa braso ng wheelchair. Ang nga buko ng daliri ay namumuti sa diin. Dun na simulang maramdaman ni Marco ang kakaibang kabe, isang malamig na hihip ng hangin na nagsasabing ang makuwentong bayan sa San Roque ay baka hindi lamang makuwento. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Marco na isawsaw ang sarili sa ritmo ng buhay sa San Roque, isang ritmong simple at mabagal, malayo sa ingay at gulo ng siyudad na kanyang kinagisnan. Tuwing umaga, pagkatapos nilang maagahan ng mainit na sinanga at tuyo, itutula niya ang wheelchair ni Lolo Carding sa kanilang maliit na beranda kung saan tatamaan sila ng ginintuang sina ng araw. Doon sila makukwentuhan ng mabagay na walang kabuluhan, maalaala ng kabataan ni Marco, makwento ng lolo niya tungkol sa dating anyo ng baryo, ngunit kapansin-pansin ang pag-iwas nito sa mapaksa tungkol sa nakaraan ng kanilang pamilya o kung paano ito napilay. Ngunit ang payapang umaga ay laging may kasamang pagbisita mula kay Aling Flora. Hindi na siya kailangan pang magdalang ang pagkain para makaroon ng dahilan na dumaan. Sapat na ang kanyang kuryosidad. Isang umaga, habang nakalis ng damo si Marco sa kanilang bakuran, lumapit ito na may dalang bagong balita. Marco, naku, hindi ka maniniwala. Ang kalabaw naman ni Mang Teban ang natakpuan kaninang madaling araw. Nakatayo pa, pero hindi na humihinga. At nang usisain nila, may dalawang butas salik, singlit lang ng daliri pro malalim. Walang dugo, kahit isang patak sa lupa wala. Ang maasa sa paligid, hindi man lang tumahol. Parang pinatahimik silang lahat. Pinakinggan lang siya ni Marco. Pilit na pinapakita, ang interes kahit sa isip niya ay may 1,000 posibleng paliwanag. Baka ahas, Aling Flora, isang malaking kobra siguro, o baka naman sakit lang iyan ng hayop. Ngunit umiling lamang si Aling Flora, ang mamata ay nanlalaki sa kombinasyon ng takot at pananabik na makapagbahagi ng kwento. Iho, iba ang kagat ng ahas, at lalong iba ang hayop na may sakit. Ito! Para bang maingat na sinipsip ang lahat ng buhay mula sa loob. Alam ko ang nakikita ko, Marco. Ito ang gawa ng magutom na kaluluwa. Ang aswang na naglalakbay sa katahimikan ng gabi. Sinubukan ni Marco na huwa ipakita ang kanyang pakadismaya. Sa Maynila,
Ang naaswang ay paksa lamang sa mapelikulang katatakutan o malibro. Dito, ito ay tila isang katotohanan na kasing totongang pagsikat ng araw. Para makatakas sa mga kwento ni Aling Flora, nagpaalam siyang maglalakat-lakat muna. Sa kanyang paglalakad, dinala siya nga, kanyang nga paa sa ilalim ngang isang malaking puno ng mangga sa dulo ng baryo. Doon, nakita niya ang isang batang babae, marahil ay nasa 6 o 7 taong gulang, na nakaupo sa tabi ngang isang maliit na bunto ng lupa. Tahimik itong umiiyak. Siya si Maya, ang apo ngang isa pa nilang kapitbahay. Dahan-dahang lumapit si Marco. Bakit ka umiyak, Ineng? May problema ba? Tumingala ang bata. Ang nga mata ay namumukto at puno ngang kalungkutan. Bala na po si Puti, kuya. Ang kuneo ko po. Kinuha po siya. Paano naman siya kukunin? Baka nakawala lang. Hindi po, kuya. Sabi ni Marco, habang pinupunasan ang kanyang luha. Nakakandado po ang kulungan niya, pero kinabukasan, sira po ang alambre. Nakita na lang namin siya sa may kakahuyan, nakahiga, hindi na humihinga. May kagat po siya salik, sabi ni Lola, parang karayom daw po. Kinuha daw po siya ng tiktik para inumin ang dugo niya kasi matamis daw po. Ang simpleng masalitang bata, na sinabi ng walang bahit ng pag-alinlangan, ay tumama kay Marco ng mas malakas kaysa sa lahat ng madramang kwento ni Aling Flora. Ang isang nakakandadong kulungan, ang parehong nga marka. Naramdaman ni Marco ang paktayo ng kanyang nga balahibo. Tinapik niya ang ulo ng bata at sinubukang pagaanin ang loop nito, ngunit habang siya ay naglalakad pabalik, ang nga tanong ay nagsimulang mamuo sa kanyang isipan. Ang kanyang lohikal na pag-isip ay nagsisimulang maganap ng mabitak. Pag-uwi niya, nadatnan niyang nag-isa si Lolo Carding. Nakatingin sa malayo. Lo? May nakausap po akong bata, si Maya. Ikinuwento niya ang tungkol sa kuneho niya. Pareho daw po nangyari sa maalaga ni Namang Celso. Hindi lumingon ang kanyang lolo. Ang tanging sinabi nito, ay, isara mong mabuti ang nga bintana, Marco. At siguraduhin mong nakasara ang trangkang pinto. Ang utos na iyon, na sinabi sa isang boses na seryoso at walang emosyon, ay nagbigay ng kakaibang bigat sa dibdib ni Marco. Pagsapit ng gabi, ang hangin ay tila bumigat at lumamig. Pagkatapos ang kanilang hapunan, nagsimula ang isang tunok na unti-unting lumakas. Isang alulong. Hindi ito ang karaniwang taho ang aso. Ito ay isang sabay-sabay na panahoy. Mula sa lahat ng sulok ng San Roque, isang alulong na puno ng tinding takot at babala. Sumilip si Marco sa bintana, ngunit wala siyang makita kundi ang nagtataasang anino ng mapuno na sumasayaw sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. Ang mga alulong ay nagpatuloy, umaalingaw-ngaw sa buong kapuluan, isang orkestra ngang lagim. Muli niyang sinulyapan ang kanyang lolo. Naroon pa rin ito sa kanyang puwesto, nakatitik sa dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin ni Marco ang isang bagay na hindi niya nakita kanina. Sa kanungan ng kanyang lolo, nakapatong ang isang maikli at mukhang mabigat na piraso ng kahoy na itim. Ang kahoy ay makinis at kintab na sa katagalan. Halatang laging hinahawakan. Ang paraan ng pagkakahawak dito ni Lolo Carding, mahigpit at handa, ay nagsasabi ngang isang bagay na hindi masabi ngang kanyang ngalabi na ang anumang nasa labas na kinatatakutan ng aso ay isang bagay na matagal na niyang hinihintay. Doon, sa gitna ng nakabibinging panahoy ng mga aso at sa harap ng tahimik niyang lolo na may hawak na sandata, naintindihan ni Marco na ang panganib sa San Roque ay toto at ang bakasyon na inaasahan niyang magiging payapa ay magiging isang paglalakbay sa pusong isang bangungot na matagal nang natutulog. Ang gabing iyon ay ibinuhos ng langit ang lahat ng kanyang galit. Ang ulan ay hindi simpleng patak, kundi nga balde-baldeng tubig na humahampas sa yerong kanilang bubong na tila bamay, isang higanteng nagwawala sa itaas. Ang hangin ay sumisipol sa masiwang ang bahay, lumilihang isang malagim na himik, at ang kulok ay yumanik sa buong kabahayan sa bawat paktamang ng kidlat sa kalapit na kabundukan. Kanina panawalan ng kuryente, at ang tanging liwanag nila ay mula sa isang maliit na lamparang dagaas na nakapatong sa gitna ng kanilang hapagkainan. Ang anino ni Marco at ni Lolo Carding ay sumasayaw sa mga dingding na gawa sa sawali. Madambuhalang imahe na nakbabago-bago ngang anyo sa bawat pagkindat ng apoy.
Ang nakabibinging alulong ng aso noong nakaraang gabi ay napalitan ng isang nakatatakot na katahimikan. Isang katahimikan na mas masahol pa dahil alam mong mayroong mali. Sinubukan ni Marco na basagin ang tensyon. Lo, ang lakas ng ulan ano? Baka bukas lubok na ang tulay. Ngunit ang kanyang lolo ay hindi sumagot. Nakaupo ito sa kanyang silya. Ang mga mata ay nakapako sa bintanang gawa sa kapis na binabayo ng ulan. At ang kamay nito ay hindi bumibitiw sa itim na kahoy na ngayon ay palagi na nitong kasama. Ang hangin sa loob ng bahay ay mas bumigat pa. Nagsimula ito bilang isang halos hindi marinig na tunok. Isang kaluskos na sinubukan isang tabi ni Marco bilang isang sanga lamang na sumasayat sa bintana. Ngunit ang tunok ay masyadong ritmiko, masyadong sadya. Parang mahahabang kuko na dahan-dahang kumakaskas sa kahoy. Napatingin siya sa kanyang lolo at nakita niyang ang mamata nito ay nanlilisik, nakatutok sa pinanggagalingan ng tunok. Bigla, isang malakas at matinis na tunog ng nababasak na kapis ang pumunit sa hangin. Pareho silang napatalon. Sa gitna ng bintana, may isang butas. At mula sa butas na iyon, isang kamay ang pumasok, isang kamay na hindi pang tao. Ito ay maputla, halos kulay abo sa dilim. Ang mga daliri ay mahahaba at payat na nagtatapos sa maitim at matutulis na kuko. Nagsimula itong kapain ang trangka. Napatayo si Marco, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Narinig niya ang sigaw ng kanyang lolo. Marco, lumayo ka diyan. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang mabilis na kilos, nabuksan ng kamay ang trangka at ang bintana ay bumukas ng malakas. Ipinasok ang rumaragasang hangin at ulan. Kasabay nito, isang nilalang ang nagsimulang umakyat papasok. Hindi ito malinaw sa dilim. Isang balangkas lamang ng isang bangungot, payat na pangangatawan, mahabang buhok na tumatakip sa mukha nito, at ang mamata nito ay tila nagliliwanag ng mapulang ilaw. Ang pahinga nito ay malalim at garalgal, parang tunog ng isang hayop na handa ng Manila. Itinuon ng nilalang ang mamata nito kay Marco. Sa isang iglap, ito ay lumundak papasok sa bahay. Ang ngapa ay halos hindi lumikang ingay sa sahinakawayan. Gumalaw ito ng mabilis. Ang bawat kilos ay punong layunin na saktan siya. Naurong si Marco, natumba sa isang upuan sa likod niya. Sinubukan niyang itulak ang upuan bilang panangga, ngunit iwinasiwas lang itong nilalang na parang isang laruan. Sumugot ito. Pumikit si Marco. Hinintay ang sakit, ang makuko, ang ngangipin. Ngunit hindi ito dumating. Sa halip, ang narinig niya ay isang malakas na ungo. Hindi mula sa halimaw, kundi mula sa likuran niya. Narinig niya ang tunog ng pag-unat ng matandang kahoy at ang biglaang pagginto ng magulong ng wheelchair. Pagmulat niya ng kanyang mamata, nasaksihan niya ang isang bagay na imposible. Ang kanyang lolo Carding, ang matandang pilay na inalagaan niya, ay nakatayo. Nakatayo ito ng tuwid. Ang mabinti na akala niya ay inutil ay matatak na nakatanim sa sahig. Ang silyang degulong ay nakahandusay sa tabi, walang laman. Isang tahimik na saksi sa isang kasinungalingang itinago sa loob ng napakaraming taon. Maging ang nilalang ay natigilan. Ang mapula nito nga mata ay napako sa matanda, tila naguguluhan. Sa isang kisap mata, kumilos si Lolo Carding. Ang kanyang kilos ay hindi kilos ng isang matanda, kundi ngang isang bihasang mandirigma. Dinampot niya ang itim na kahoy at buong lakas na inihampas sa tagiliran ng halimaw. Ang tunog ay malakas at basag, parang nabaling nga buto. Umalingaw-ngaw ang isang matinis at hindi makataong sigaw sa buong kabahayan. Napaurong ang nilalang, ngunit hindi ito tinantanan ni Lolo Carding. Sunod-sunod ang kanyang mahampas. Bawat isa ay may bigat at baksik. Bawat isa ay nagpapatalsik. Sa halimaw palapit sa nabasak na bintana, ang nilalang, na ngayon ay halatang nasasaktan at natatakot na, ay walang nagawa kundi ang mabilis na umatras. Tinalon nito ang bintana at naglahos sa gitna ng malakas na buhos ng ulan at kadiliman. Huminga ng malalim si Lolo Carding, nakatayo sa harap ng bintana. Ang dibdib ay umaakyat baba, ang mga mata ay matamang, nakatitik sa labas. Dahan-dahang, humupa ang takot sa dibdib ni Marco. Ngunit ito ay napalitan ng isang damdamin na mas malakas pa. Isang nakalululang pakalito at pakabigla. Nakaupo pa rin siya sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa dingding. Ang kanyang mamata ay nagpalipat-lipat mula sa matipunong tindik ng kanyang lolo,
patungo sa walang lamang wheelchair, at pabalik muli. Isang tanong ang paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Isang tanong na sumira sa lahat ng kanyang nalalaman. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, nahanap niya ang kanyang boses. Isang pabulong na punong pagtataka. Lo, paano? Dahan-dahang lumingon ang kanyang lolo mula sa bintana. Ang mukha nito ay seryoso. Wala na ang bakas ng kahinaan na palagi niyang ipinapakita. Ang naroon ay isang malalim na kapaguran. Isang kapaguran na hindi dulot ng katandaan, kundi ng malihim na dinala nito sa loop ng maraming taon. Sa gabing iyon, sa gitna ng unos sa labas at sa loop ng kanilang nga puso, ang pinakamalaking sikreto ni Lolo Carding ay nabunyag at ang mundo ni Marco ay gumuho. Ang rumaragasang ulan sa labas ay nagsimulang humina, napalitan ng isang malungkot na ambon na tumutulo mula sa mga dahon at bubong. Bawat patak ay tila isang segundong lumilipas sa mabigat na katahimikan sa loob ng bahay. Si Marco ay nakatayo pa rin. Ang mabinti ay nanginginig, hindi na sa takot sa halimaw na naglaho, kundi sa lalim ng pagkabigla sa katotohanang nakatayo sa kanyang harapan. Dahan-dahan, sa isang kilos na punong bigat at pagod na hindi pisikal, lumakat si Lolo Carding patungo sa silyang degulong. Hindi niya ito tiningnan, ngunit marahan niya itong itinulak sa isang madilim na sulok ng sala na para bang iwinawaksi ang isang matagal ng pasanin. Pagkatapos ay umupo siya sa isang silya sa tabingang hapagkainan. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang nga balikat ay malapat, isang imahengang lakas na kailanman ay hindi nakita ni Marco. Sa wakas, nakahanapin ay kalakas si Marco para tumayo. Ang kanyang mamata ay hindi bumibitiw sa kanyang lolo, punong 1,000 tanong. Ngunit ang unang lumabas sa kanyang bibig ay isang akusasyon na may bahid ng sakit. Lahat ng ito, isang kasinungalingan. Ang boses niya ay basag. Ang pag-alaga ko sa'yo araw-araw. Ang pag-alala ko tuwing may nararamdaman ka. Ang bawat patak ng pawis ko sa pagtulak ng wheelchair mo sa putikan tuwing umulan. Para saan lo? Para saan ang lahat ng pagpapanggap na iyon? Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang nga mata. Hindi ito luhang takot, kundi luhangang isang pusong pinagtaksilan. Tumingin sa kanya si Lolo Carding. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi na kasing lalim ang karagatan. Patawarin mo ako, Apo. Ang boses ngang matanda ay malumanay ngunit pagod. Maniwala ka, kung mayroon lang sanang ibang paraan. Ginawa ko lang ang sa tingin ko ay nararapat para ilayo ka sa panganib. Anong panganib? Yung nilalang na iyon. Sino o ano iyon? At paano mo nagawa iyon lo? Paanong? Hindi mo ba nakikita Marco? Kaya ako na kunwaring isang baldado, isang matandang inutil na walang kalaban-laban, ay dahil sa kanya, dahil kay Silas. Ang pangalan ay binikas ng matanda na may kasamang bigat, na tila ang nga letra nito ay may dalang lason. Si Silas ay isang anino mula sa nakaraan, isang kawe na mas matanda pa sa mga puno sa gubat na ito. Akala ko ay natapos na ang lahat. Akala ko ay tuluyan na siyang naglaho. Ngunit mali ako. Ang mahalimaw na gumagala sa ating baryo. Ang mahayop na pinapatay nila. Iyon ay mamensahe. Mga mensahe para sa akin. At ang nilalang na pumasok dito kanina, isa lamang iyon sa kanyang mga alagad, isang tagapakmasit na ipinadala para siguraduhin ako nga ang natakpuan nila. Naktago ako sa pinaklantat na lugar, Marco. Ipinakita ko sa lahat, at lalo na sa kanya, na ako'y mahina na. Dahil iyon ang tanging paraan para hindi kaniya maisip na isang banta. Napailing si Marco, pilit na pinoproseso ang lahat. Mga mensahe. Isang matandang kaaway. Ito ay parang masalita mula sa isang alamat, hindi mula sa totoong buhay. Hindi ko maintindihan lo. Anong ibig niyong sabihin na kaaway? Anong nakaraan? At bakit ako magiging banta sa kanya? At higit sa lahat, bakit hindi niyo sinabi sa akin ang totoo? Dahil ang katotohanan, Apo, ay isang mabigat na pasanin. Isang pasanin na ayokong ipapasan sa'yo. May isang digmaan na naganap dito sa San Roque. Matagal na panahon na, bago ka pa man isilang. Isang digmaan na hindi nakasulat sa mga librong kasaysayan. Isang labanan na nangyari sa dilim. Ang digmaang iyon ay sa pagitan ko at ni Silas. At sa digmaang iyon, maraming nawala. Ang katahimikan ay sumunod sa mga salitang iyon,
Isang katahimikang binasak ng isang bigla ang realisasyon ni Marco. Sina mama at papa, alam ba nila ito? Sila ba? Ang hindi agad pagsagot ni Lolo Carding, ang biglang paiwas nito ng tingin, ay sapat ng kumpirmasyon. Mas matindi pa ang naramdamang sakit ni Marco. Ang kasinungalingan ay mas malalim pa pala kaysa sa kanyang inaakala. Hindi lang siya ang niloko, kundi pati na rin ang alaala ng kanyang magulang. Ang buong pundasyon ng kanyang buhay ay gawa pala sa mga lihim? Akala mo ba madali ito para sa aking apo? Muling nagsalita si Lolo Carding, ang boses ay puno ng hepait. Akala mo ba ginusto kong makita kang nahihirapan? Napakmasdan kang lumaki na ang tingin sa akin ay isang kaawa-awang matanda. Bawat araw na itinutulak mo ang silang iyon, para akong sinasaksak sa puso. Ngunit tinis ko ang lahat ng iyon, tinis ko ang pagiging isang bilanggo sa sarili kong katawan, para lang mabigyan kang isang normal na buhay. Isang buhay na malayo sa karahasan at kadiliman na aking pinanggalingan. Ngunit wala na iyon ngayon. Dahil nahanap na niya ako, at dahil doon, nahanap ka na rin niya, hindi na kinaya ni Marco. Ang galit, ang sakit, ang pakalito, ang takot, lahat ay nagalo-halo sa loob niya. Isang unos na mas malakas pa sa bayo sa labas. Umurong siya, lumayo sa kanyang lolo, na para bang matanda ay isang estranghero. Kailangan ko munang mag-isip lo. Hindi ko na alam kung ano ang toto. Tumalikot siya at mabilis na pumasok sa kanyang maliit na silid. Isinara ang pinto ng may kalakasan. Naiwan si Lolo Carding na mag-isa sa sala, nakaupo sa dilim. Ang anino ng lampara ay nagpapatingkat sa maguhit ng kalungkutan sa kanyang mukha. Sa kauna-unahang pakakataon sa loob ng maraming dekada, malaya na siyang tumayo at lumakat. Ngunit sa paglayang ng kanyang binti, ang tiwala naman ng kanyang apo ang naging kapalit, ang tanging bagay na pinakamahalaga sa kanya. Sa labas, tumila na ang ulan. Ngunit sa loob ng maliit na bahay na kahoy, isang bagong unos ang nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, ang bagyo ay isa na lamang alaala. Ang natira ay ang amoy ng basang lupa, ang nasirang sanga na nakakalat sa daan, at ang bigat sa hangin na tila sing bigat ng mga lihim na nabunyak sa loob ng kanilang bahay. Halos hindi nag-usap si Marco at ang kanyang lolo sa kanilang agahan. Ang bawat tunog ng kutsara at tinido na tumatama sa plato ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Hindi kayang tingnan ni Marco ng diretso ang kanyang lolo. Ang imaheng matandang nakatayo, malakas at handang pumatay, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, isang imaheng sumisira sa lahat ng kanyang mga alaala. Hindi na niya makita ang kaawa-awang matanda na kanyang inalagaan. Ang nakikita niya ngayon ay isang estranghero, isang manloloko na may madilim na nakaraan. Hindi na niya natiis. Tumayo siya bigla. Maglalakat-lakat muna ako lo. Ang boses niya ay malamig at walang emosyon. Hindi na niya hinintay ang sagot ngang matanda. Lumabas siya ng bahay. Dala ang isang bagabak na hindi niya maintindihan. Naglakat siya ng walang patutunguhan. Ang kanyang mapaang nagdadala sa kanya palayo sa bahay, palayo sa kasinungalingan. Ang mabumabating kapitbahay ay tinangwan lang niya. Nakita niya si Aling Flora sa di kalayuan, handa na namang mahasik ng bagong sismis, ngunit mabilis siyang lumiko sa ibang eskinita para iwasan ito. Ang gusto lang niya ay mapag-isa. Ilunot ang sarili sa pag-isa para subukang ayusin ang nagulong na piraso ng kanyang mundo. Ang kanyang paglalakat ay nagdala sa kanya sa isang landas na bihirang daanan, isang makipot na daanan na papasok sa kakahuyan sa gilid ng San Roque. Narinig na niya ang mabulong-bulungan tungkol dito, na ito raw ang daan papunta sa bahay ng matandang mangkukulam. Ngunit sa kanyang kasalukuyang estado, wala na siyang pakialam. Mas gugustuhin pa niyang makaharap ang isang mangkukulam kaysa harapin ang sarili niyang lolo. Sa dulong landas, nakita niya ang isang maliit na kubo. Halos natatakpan ng mga baging at halaman. Sa bakuran nito ay may isang hardin na puno ng kakaibang damo at bulaklak na ngayon lang niya nakita. Isang matandang babae, maliit at hukot na sa katandaan, ang matiyagang nag-alaga sa mga ito. Ito si Lola Sepa. Nang mapansin siya nito, hindi ito nagpakita ngang anumang pagkagulat. Sa halip, nagsalita ito na tila ba kanina pa siya hinihintay. Naliligaw ka yata, binata. Ang boses nito ay mahina ngunit malinaw, parang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Nagulat si Marco. Hindi po. Naglalakat-lakat lang po.
Ibinabang nga matanda ang kanyang pandilik at dahan-dahang humarap. Doon nakita ni Marco ang nga mata nito, nga matang itim at malalim. Tila ba nakikita nito hindi lang ang kanyang panlabas na anyo, kundi pati na rin ang kaluluwa sa loob. Hindi ang iyong mapaa ang naliligaw, iho, kundi ang iyong isipan, isang malaking unos ang dumadaan sa loob mo. Naramdaman ni Marco ang isang malamig na kaba. Paano niyo nalaman? Sino po kayo? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lola Sepa. Ang matanong mo ay para sa mga bagay na nakikita. Ang masagot na kailangan mo ay para sa mga bagay na nararamdaman. Itinuro ng kanyang kulubot na daliri ang ni Marco. Ang marka. Malinaw na ito ngayon. Matagal na panahon itong natutulog. Ngunit ang takot at galit kagabi ay ginising ito. Hinawakan ni Marco ang kanyang no. Anong marka? Wala po akong marka. Ang isang markang dugo ay hindi nakikitang karaniwang mata, iho. Ito ay isang tatak na ipinasa sa iyo. Isang mana na hindi mo matatakasan. Kahit gaano ka pakabilis tumakbo palayo rito. Bawat salita nga matanda ay tila isang patak nga lason na kumakala sa isipan ni Marco na bibigay nga kakaibang kahulugan sa mga nangyayari. Naguguluhan siya at nasisimula na ring matakot. Hindi ko po kayo maintindihan. Bali na siguro ang matandang ito, sabi niya sa sarili. Ngunit may isang bahagi sa kanya na nakikinig, isang bahagi na nagsasabing may katotohanan sa mga sinasabi nito. May malandas na iginuhit na sa palat natin bago pa man tayo unang huminga. Pagpapatuloy ni Lola Sepa. Ang landas mo ay nababalot sa dilim at puno ang panganib. Nasa sayo kung hahayaan mong lamunin kang dilim na iyon o gagamitin mo ito para maging liwanag para sa iba. Ang landas mo ay landas ng isang mandirigma. Hindi na kinaya ni Marco. Ang masalita nito ay masyadong mabigat, masyadong kakaiba. Pasensya na po, kailangan ko na pong umalis. Tumalikot siya, handa nang tumakbo palayo sa kakaibang lugar na yon. Ngunit isang huling pangungusap mula sa matanda ang nagpatigil sa kanya. Sabihin mo sa itim na sakong na ang anino ni Silas ay humahaba. Panahon na para bayaran ang utang ng nakaraan. Itim na sakong, ang pangalan ay kakaiba, makapangyarihan. Umalingaw-ngaw ito sa kanyang isipan habang mabilis siyang naglalakad pabalik. Sino si Lola Sepa? Paano niya nalaman ang pangalan ni Silas? Paano niya naramdaman ang kaguluhan sa loob niya? At sino ang tinutukoy niyang itim na sakong? Pagdating niya sa kanilang bahay, nadatnan niya si Lolo Carding na naghihintay sa beranda. Ang dating gali na nararamdaman ni Marco ay nabawasan. Napalitan ng isang mas malalim na pakalito. Tiningnan niya ang kanyang lolo, hindi na bilang isang manloloko, kundi bilang isang palaisipan, isang taong may hawak ng masagot sa matanong na hindi niya alam kung paano sisimulan. Ang pagtatakpo nila ni Lola Sepa ay hindi nagbigay ng kalinawan. Sa halip, mas lalo pa siyang itinula nito sa isang mundong hindi niya maintindihan, isang mundong puno ng marka, maanino, at isang di matatakasang kapalaran. Pagbalik ni Marco sa bahay, sinalubong siyang mamatang mapanuring kanyang lolo. Ang katahimikan ay muling namayani. Ngunit sa pagkakataong ito, si Marco na ang bumasak nito. Sino po ang itim na sakong lo? Ang tanong ay direkta, walang paligoy-ligoy. Nakita ni Marco ang pakagula sa mukhang matanda. Isang pakagula na mabilis na napalitan ng malalim na paalala. Saan mo narinig ang pangalang iyan? Kay Lola Sepa po. Sinabi niya sa akin. Napabuntong hininga si Lolo Carding. Isang tunok na tilanak mula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Si Sepa, isa siyang matandang kaibigan. At isang makapangyarihang albularyo. Ngunit mapanganib para sa iyo ang lumapit sa kanya, Marco. Bakit po? Dahil alam niya ang nga bagay na hindi mo pa dapat malaman. Mabagay na maaring maglagay sa iyo sa mas malaking panganib. Ang pangalang iyon, isa iyan sa mga bagay na iyon. Isang pangalan mula sa nakaraan na matagal ko nang ibinaon sa limot. Hindi na nakpilit pa si Marco, ngunit ang misteryo ay mas lalo lamang lumalim. Sa mga sumunod na araw, ang takot sa San Roque ay hindi na lamang isang bulong-bulungan. Ito ay naging isang lason na dahan-dahang kumakalat sa ugat ng kanilang komunidad. Ang nga pag-atake ay naging mas matapang, mas malapit. Isang gabi, ang kalabaw ni Mang Cardo na nakatali sa likod mismo ng kanyang bahay ay natakbo ang patay. Ang lig ay may butas at ang katawan ay tuyo.
Ang pinakamasaklap ay nangyari pakaraan ng 2 araw. Si Mang Berto, isang mangingisda, ay hindi na nakauwi mula sa kanyang pangingisda sa gabi. Natakbuhan na lamang ang kanyang bangka na palutang-lutang sa ilog. Walang tao, ngunit may mamalalalim na kalmot. Sa gilid nito nagawa ngang kung anong may matutulis na kuko. Ang kanyang katawan ay hindi na natakbuhan. Si Aling Flora, na dati masayang nahahatid ng balita, ngayon ay nanginginig na sa takot sa bawat kuwento. Lahat tayo ay nasa panganib, Karding. Sinasabi ko sa iyo, sinusubukan nila kung hanggang saan ang kaya nilang gawin. Naglalagay ng bawang at asin ang mataw sa kanilang bintana. Ang dating masayang baryo ay naging isang bilangguan paksapit ng dilim. Walang nangangahas na lumabas, at ang tanging maririnig sa gabi ay ang ihip ngang hangin at ang kabong nga dibdib na puno ng pangamba. Sa loob ng kanilang bahay, napansin ni Marco ang pagbabago sa kanyang lolo. Mas madalas na itong tahimik, ngunit ang kanyang kilos ay puno ng ayunin. Araw-araw nitong hinahasa ang luma nilang itak. Bago matulog, personal nitong nililibot ang buong kabahayan. Sinisigurado ang bawat trangka at naglalagay ng pinong linya nga asin sa bawat pasukan. Si Marco, na dati punong galit, ngayon ay napapalitan ng isang lumalagong takot. Isang hapon, tinawag siyang kanyang lolo. Marco, kailangan ko ng dahon ng herbabuena para sa rayuma ko. Tumutubo lang iyon sa may sapa sa bandang kanluran ng kakahuyan. Ikaw na muna ang kumuha para sa akin. Hindi ko na kaya ang lamig sa makasukasuan ko. Alam ni Marco na isa na namang pagpapanggap iyon, ngunit sumunod na lang siya. Bago siya umalis, inabutan siya ni Lolo Karding ng isang maliit na supot ng tela na punong asin. Ilagay mo iyan sa iyong bulsa at huwag na huwag mong alisin. At siguraduhin mong nakabalik ka na bago tuluyang lumubok ang araw. Malinaw, tumango si Marco at umalis. Habang naglalakad siya papasok sa gubat, ramdam niya ang pagbabago sa paligid. Ang karaniwang ingay ng makuliglik at ibon ay wala. Ang tanging naririnig niya ay ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang mapa. Isang nakabibinging katahimikan ang bumabalot sa buong gubat. Mabilis niyang natakpuan ang mahalamang gamot sa tabing ng sapa. Ngunit habang papabalik na siya, napansin niyang ang liwanag ng araw ay mabilis na nawawala. Nilalamon ngang mahahabang anino mula sa mapuno. Doon niya narinig ang unang tunok, isang nabalingsanga sa likuran niya. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakita. Pinabilis niya ang kanyang paglakad. Pagkatapos ay narinig niya ito, isang mahinang hagigik, parang sa isang bata, ngunit may kasamang kalokohan at panganib. Tila nakmumula ito sa lahat ng direksyon. Naramdaman niyang may mga matang nakamasit sa kanya mula sa kadiliman ng mga puno. Tumakbo siya. Ang kanyang paghinga ay malakas sa kanyang mga tainga. Naririnig niya ang mabilis na paggalaw sa mga puno sa kanyang gilid. Isang nilalang na sumasabay sa kanyang bilis. Mas malapit. Sa kanyang pagmamadali, natisot siya sa isang nakausling ugat at bumaksak sa lupa. Humahabol sa hininga. Lumingon siya at tumingala. Mula sa isang sanga sa itaas, isang nilalang ang bumaba. Ang katawan nito ay payat at mahaba. Ang balat ay kulay abo. At ang mamata ay nag-apoy sa dilim. Isang mahabang dila ang lumabas mula sa bibig nito. Parang latigo. Sumugot ito. Sa gitna ng kanyang takot, naramdaman ni Marco ang isang biglang init sa kanyang bulsa. Naalala niya ang pag-alis niya sa kubo ni Lola Sapa. Na kunwari itong may inaayos sa kanyang damit at may naramdaman siyang inilagay nito sa kanyang bulsa. Hindi niya iyon pinansin. Ngayon, habang ang halimaw ay malapit nang dumapo sa kanya, ang maliit na bagay sa kanyang bulsa ay nagliwanag. Isang nakabubulak na puting ilaw ang bumulaga mula sa tela ng kanyang pantalon. Sumigaw sa sakit ang nilalang. Ang liwanag ay tila pumapaso sa balat nito. Umatras ito, tinatakpan ang mata, at isang itim na marka ng pakasunok ang naiwan sa braso nito kung saan tinamaan ng liwanag. Nagpakawala itong isang sigaw na punong galit bago mabilis na umakyat pabalik sa mga puno at maglaho sa dilim. Nanginginig na naiwan si Marco sa lupa. Kinapa niya ang kanyang bulsa at inilabas ang bagay na nagligtas sa kanya. Isa itong maliit at patak na pirasong kahoy. Marahil ay mula sa isang sagradong puno na may makakaibang simbolo na nakaukit dito. Mainit pa rin ito sa kanyang palat. Mahigpit niya itong hinawakan at tumakbo ng walang lingon-likot.
Hindi siya tumigil hanggang sa makarating siya sa liwanag ng kanilang bahay. Pumasok siya na humihingal. Ang mukha ay putlang-putla sa takot. Nakita agad ni Lolo Carding ang itsura niya. Itinaas ni Marco ang kamay na may hawa sa kahoy na anting-anting. Ibinigay po ito sa akin ni Lola Sepa. Tinitigan ni Lolo Carding ang anting-anting. Ang kanyang muka ay nakpapakita ng pinaglong ginhawa at isang malagim na pag-unawa. Si Sepa, iniligtas kaniya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa ni Marco ay naglaho. Ang panganib ay hindi na isang kwento. Hinarap niya ito. Nakita niya ang mata nito. At naintindihan niya na siya ay tinutugis. At ang tanging nagligtas sa kanya ay ang mahikang dati niyang pinagtatawanan lamang. Ang anting-anting mula kay Lola Sepa ay nakapatong sa ibabaw nga mesa sa pagitan nilang dalawa. Isang maliit na pirasong kahoy na may daladalang bigat na higit pa sa kanyang itsura. Si Marco ay nakatitik dito. Ang kanyang isipan ay pilit na binubuo ang mapiraso ng isang palaisipan na hindi niya maintindihan. Si Lolo Carding, na kanina pa hindi mapakali, ay sa wakas ay tumigil sa kanyang paglalakad. Tumayo ito sa harap ni Marco. Ang kanyang anino ay bumabalot sa apos sa ilalim ng malamlam na ilawng lampara. Alam niyang wala ng atrasan. Wala ng puwang para sa mga kasinungalingan. Tumingala si Marco. Ang mata ay puno ng takot na dala ng kanyang karanasan sa gubat at isang bagong takot na dala ng matanong na nagbabadiyang lumabas sa kanyang bibig. Lo, ano po ba talaga kayo? Ang tanong ay mahina, halos isang bulong. Ano po ba talaga tayo? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Carding. Umupo siya sa silyang nasa tapat ni Marco. Ay sa unang pagkakataon, nakita ni Marco sa mamatang kanyang lolo ang isang kapaguran na hindi dulot ng edad, kundi nga mga siglo ng malihim. Oras na para malaman mo ang lahat, apo. Isang katotohanan na baka mas mahirap pang tanggapin kaysa sa mga halimaw na nakita mo sa labas. Nagsimula siyang magkwento. Ang maaswang, Marco, hindi lang sila mahalimaw na kumakain ng tao na tulad ng nasa malibro. Sila ay isang lahi, isang lipi na may maangkan, may mapinuno at may mabatas, isang kaharian na nabubuhay sa dilim, kasabay ng mundo ng mga tao. At ang ating pamilya, Marco, ang ating dugo, ang dugo natin ay nakmula sa pinakatuktok ng kahariang iyon. Naniga si Marco sa kanyang kinaupuan. Hindi tayo mga ordinaryong tao, apo. May dugo tayong hindi dalisay. Dugo na uhaw, dugo ng gabi, dugo nga aswang. Isang maikli at historical na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Marco. Aswang. Lo, ano pong pinagsasasabi niyo? Dahil lang ba sa nangyari kanina? Baka kung anong mahika lang iyon, o buwa. Pro tayo, aswang. Impossible po iyon. Tinitigan siya ni Lolo Carding, hindi natinak sa kanyang reaksyon. Hindi ako nagbibiro, Marco. Sa mundong iyon, mayroon silang mahari. At sa loob na mapakaraming taon, ang ating angkan ang namuno sa kanila. Ang ating dugo ay dugo ng mahari-harian. At ako ang huli sa ating linya na kinilala bilang kanilang pinuno. Ang boses na matanda ay bumaba. Naging isang bulong na punong kasaysayan at pait. Kinilala ako sa pangalang itim na sakong. Dito niya isinalaysay ang lahat. Si Silas, ang kawe na bumabagabag sa kanila, ay ang kanyang kanang kamay, isang ambisyosong general na laging naghahangat ng kapangyarihan. Ngunit ang lahat ay nagbago nang makilala ni Lolo Carding ang itim na sakong ang lola ni Marco, isang simpleng dalaga mula sa San Roque na may pusong busilak. Dahil sa pag-ibig, tinalikuran niya ang kanyang trono, tinalikuran niya ang kanyang lahi, at pinili niyang mamuhay bilang isang mortal. Ang kanyang pag-alis ay lumihang isang puwang na mabilis na sinunggaban ni Silas. Ngunit si Silas ay hindi ang tunay na tagapakmana. Ang kapangyarihan ngang itim na sakong ay hindi na isasalin sa kung sino man lang. Ito ay dumadaloy lamang sa isang linyang dugo. Ang pag-alis ko sa trono ay may isang kondisyon. Pagpapatuloy matanda, ang nga mata ay nakapako kay Marco. Ang kapangyarihan ay mananatiling tulok sa ating dugo, nakatago, naghihintay sa susunod na tunay na tagapakmana. At ang tagapakmanang iyon, Marco, ay ikaw. Ang nga salita ay tumama kay Marco na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang lahat ng piraso ang palaisipan ay biglang nakabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ang isang larawan na puno ang lagim. Kaya niya ako gustong patayin.
Ang bulong niya ay puno ang realisasyon at takot. Tumango si Lolo Carding. Habang nabubuhay ka, ang trono ni Silas ay hindi ganap. Ikaw ang buhay na paalala. Sa lahat ng kanilang lahi na siya ay isang mang-aagaw lamang. Ikaw ang tunay na hari. At ang iyong mga magulang, hindi sila namatay sa isang aksidente, Marco. Pinatay sila. Pinatay sila ng alagad ni Silas maraming taon na ang nakalipas. Sa pag-aakalang sa pagpatay sa kanila ay matatapos na ang linya ng dugo ng itim na sakong. Ngunit hindi nila alam na naroon ka, na itinago kita sa siyudad para mamuhay ng normal. Dun gumuho ang mundo ni Marco, ang kanyang pagkatao, isang kasinungalingan. Ang kasaysayan ng kanyang pamilya, isang trahedya. Ang pagkamatay ng kanyang mga magulang, isang pakpaslang. At siya ang dahilan ng lahat. Tiningnan niya ang kanyang makamay, kalahating inaasahan na makakita ng makuko o kaliskis. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng bintana, hinahanap ang bakas ng halimaw sa loop. Isang halimaw. Isa siyang halimaw. Hindi ako yan. Ayoko nito. Ang masalita ay pabulong. Isang pagsusumamo sa isang kapalaran na ayaw niyang tanggapin. Nanginginig siya, hindi sa lamig, kundi sa lalim ng takot at pakasuklam sa sarili. Tumayo si Lolo Carding. Ang kanyang boses ay nawala ng bahid ng pagsisisi, napalitan ng isang bakal na determinasyon. Wala ka ng pagpipilian, apo. Tanggapin mo man o hindi, nasa dugo mo na iyan. Hindi mo na iyan matatakasan. E darating sila para sa iyo. Sigurado iyan. Ang tanong na lang ay ito, harapin mo ba sila bilang isang mandirigma? O mamamatay ka bilang isang duwak na biktima? Ang tanong ay naiwan sa hangin. Isang hamon na walang dalang pag-asa. Isang sentensya na nahuhudyat sa pagtatapos ng buhay ni Marco bilang isang ordinaryong tao. At ang simulang ng kanyang buhay bilang ang huling pag-asa. At ang huling halimaw ng lahingang itim na sakong. Lumipas ang ilang araw na puno ng mabigat na katahimikan. Si Marco ay nakulong sa kanyang sarili. Pilit na tinatakasan ang katotohanang sumampal sa kanya. Ngunit ang bawat pag-iwas niya ay mas lalo lang nagpapaalala sa kanya ng masalita ng kanyang lolo, mandirigma o biktima. Isang umaga, hindi na niya natiis. Lumabas siya mula sa kanyang silid at hinarap ang matanda na tahimik na nakakape sa beranda. Ang kanyang muka ay seryoso, walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang desperadong pagsuko. Ano po ang kailangan kong gawin? Ang tanong na iyon ang naging hudyat ng pagsisimula ng lahat. Hindi nagsayang ng oras si Lolo Carding. Ang unang aral ay hindi tungkol sa lakas, kundi tungkol sa mapandama. Dinala niya si Marco sa pinakapusong gubat. Piniringan niya ang mata nga apo. Makinig ka, utos niya. Hindi sa iyong nga tainga, Marco. Makinig ka gamit ang iyong dugo. Sa una, wala marinig si Marco kundi ang sarili niyang malakas na pahinga. Ngunit pilit siyang tinuruan ng kanyang lolo. Kailangan mong ihiwalay ang tunok ng bawat gumagalaw na langgam sa lupa, ang pagaspas ng pakpak ng isang paru-paro, ang dahan-dahang pakbaksa ng isang tuyong dahon. Paulit-ulit siyang nabigo at sa bawat pagkakamali, isang malakas na palong-patpat sa kanyang binti ang kanyang natatanggap. Ang pandinig ng tao ay mahina at limitado. Sigaw ni Lolo Carding. Ang pandinig ating lahi ay kayang maramdaman ang bawat tibok ng buhay at kamatayan sa paligid. Pakawalan mo ang iyong pagiging tao kung gusto mong mabuhay. Ang sumunod ay ang pang-amoy. Tinuruan siya ang kanyang lolo na amuyin ang pagkakaibang mahalaman. Ang amoyng takot na iniwan ng isang usa na dumaan isang oras na ang nakalipas. At ang pinakamahirap sa lahat, ang amoy ngang isang patak ng dugo sa isang dahon mula sa malayo. Halos masuka si Marco. Ang lahat na ito ay labag sa kanyang kalooban. Isang pagising sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na kinasusuklaman niya. Ang ikalawang bahagi ng kanyang pagsasanay ay sa ilalim ng gabay ni Lola Sepa. Dinala siya doon mismo ni Lolo Carding. Isang senyales na silang dalawa ay nakakaisa na ngayon. Sa kubo ni Lola Sepa, na napapaligiran ng mga halamang gamot at mga nakabiting anting-anting. Natutunan ni Marco ang kasaysayan at mga kahinaan ng kanilang makaawi. Itinuro sa kanya ni Lola Sepa ang iba't ibang uri ng aswang, mula sa tiktik na may kakayahang lituhin ang biktima hanggang sa manananggal na naiwan ng kalahating katawan nito.
Ipinakita niya ang nga bagay na kinatatakutan nila. Ang asin ay dalisay, sinusunok nito ang kanilang masamang kaluluwa, ang anghang ng bawang ay lason sa kanilang sistema. Ang buntot ng pagi, kapag iwinasiwas, ay lumilihang isang tunok na sumisira sa kanilang pandinig. Bawat sandata, bawat kahinaan ay may malalim na dahilan. Isang hapon, bumalik sila sa kanilang bahay. Mula sa ilalim ng sahig, may kinuha si Lolo Karding na isang mahaba at lumang baul na gawa sa nara. Pagbukas nito, bumungat kay Marco ang isang sandata na nakabalot sa isang tlang itim. Isa itong kampilan. Ang bakal nito ay may itim na sa katagalan ngunit ang talim ay kumikinang pa rin na tila handang pumatay. Ang sandatang ito, Marco, ay hindi sa akin. Ito ay sa iyong lola. Ang lola mong isang tao. Ipinagawa niya ito at ipinabasbasan sa pinakamagaling na mga albularyo nung panahon niya. Ginamit niya ang sarili niyang paniniwala para lumikhang isang sandata laban sa aking lahi. Isang sandata para protektahan ang pamilyang pinili niyang buuin kasama ko. Ang bigat ng kasaysayan ng kampilan ay naramdaman ni Marco nang hawakan niya ito. Ito ay mabigat. Hindi pamilyar sa kanyang mga kamay. Nagsimula ang kanyang pisikal na pagsasanay. Walang awa si Lolo Karding. Bawat araw, ang katawan ni Marco ay puno nga mapas sa egalos. Ang kanyang makalamnan ay sumisigaw sa sakit. Ngunit ang sakit ng katawan ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa loob. Sa bawat aral, mas lalo niyang nararamdaman ang pagiging halimaw. Ang pag-aaral na amuyin ang dugo ay nagparamdam sa kanya na siya ay isang mandaragit. Ang pag-alam sa kahinaan ng aswang ay parang pag-aral kung paano patayin ang sarili niyang kalahi. Isang araw, sa gitna ng pagsasanay, hindi na niya nakayanan. Nasuka siya. Ayoko na, Lo. Ayoko na. Ginagawa niyo akong halimaw. Ang sagot ng kanyang lolo ay malamig at walang awa. Halimaw ka na? Marco, mula pa nung isinilang ka? Ang tanong na langay kung anong klaseng halimaw ang pipiliin mong maging. Ang pagsasanay ay nagpatuloy. Sa isang pag-insayo gamit ang kampilan, habang paulit-ulit siyang pinapabagsak ng kanyang lolo gamit lamang ang isang simpleng baston. Napuno na si Marco ng galit at pagod. Sa isang iglap, nang akmang hahampasin na naman siya, hindi na gumana ang kanyang isip, gumalaw ang kanyang katawan ng kusa. Sa isang kilos na hindi niya pinakisipan, sinalak niya ang baston gamit ang kampilan. Ang kilos ay magulo, desperado, ngunit ito ay tama. Hindi niya nakita ang pag-atake. Naramdaman niya ito bago pa man mangyari. Natigilan si Lolo Karding. Nakita niya ang nangyari. Nakita niya ang unang kislap ng tunay na kakayahan ng kanyang apo. Hindi niya ito pinuri. Tumango lang ito. Nagsisimula na. Naiwan si Marco na nakaluhod. Humihingal. Ang mabigat na kampilan ay nanginginig sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, sa gitnang sakit at pagod, naintindihan niya. Tama ang kanyang lolo. Hindi niya matatakasan kung ano siya. Ang tanging magagawa niya ay matutunang kontrolin ito. Gamitin ito at maging ang halimaw na siyang magtatanggol. Hindi ang halimaw na siyang maninila. Ang gabing iyon ay isinilang ang isang buwan na tila isang matangang Diyos na nakatitik sa San Roque. Malaki, maliwanag, at naglalabas ng isang maputlang liwanag na nakmistulang abo sa buong paligid. Ang karaniwang ingay ng gabi ay wala. Napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Maging ang nakulilik ay tumigil sa kanilang pag-awit. Sa loob ng bahay, ang lahat ay handa na. Ang bintana ay hinarangan ng matabla. Ang bawat siwang ng pinto ay may guhit ng asin. At sa gitna ng hapakainan, sa ilalim ng ilaw ng para, ay nakapatong ang kampilan. Ang talim nito ay tila uhaw. Ang bilog na buwan ang nagbibigay sa kanila ng pambihirang lakas. Sabi ni Lolo Karding, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ang babala. Ang lakas ng isang daang tao. Ngayong gabi, Marco, susubukan nila tayo. Susubukin nila ang ating lakas. Nagsimula ang pag-atake hindi sa isang sigaw, kundi sa isang pabulong. Magagaralgal na salita na tila nakmumula sa lahat ng dako. Mga pangalan na ibinubulong sa hangin. Pagkatapos ay ang mga kaluskos sa bubong. Parang may mabibigat na bayawak na gumagapang sa ibabaw ng yero. Bigla, isang malakas na kalabog ang yumanik sa kanilang pintuan. Sinundan ng isa pa sa bintana sa kusina. Naghahanap silang butas, isang siwang para makapasok, at natakpuan nila ito.
Ang luma at munting bintana sa banyo, na ang trangka ay mahina na, ay biglang nabasak. Mula sa kadiliman, isang nilalang ang mabilis na pumasok. Ito ay payat, mahaba ang ngagalamay, at gumagalaw na parang isang gagambang tao. Isang tiktik. Ito ang unang paksubo ni Marco. Hawa ang mabigat na kampilan. Ang kamay niya ay nanginginig. Ang tiktik ay isang malabong anino. Umikot-ikot sa kanya. Tumatawang isang tawang nakakapanindig balahibo. Huwag mong titigan ang mata niya. Sigaw ni Lolo Carding. Lituhin ka niyan. Gamitin mo ang iyong pakiramdam, ang iyong dugo, saan siya susunod na gagalaw. Sumugot ang tiktik. Iwinasiwas ni Marco ang kampilan, ngunit hangin lang ang kanyang tinamaan. Napakabilis ng nilalang. Naramdaman ni Marco ang isang matulis na sakit sa kanyang braso, isang mahabang kalmot na agad na nagpadugo. Ang amoy kanyang sariling dugo ay tila nagpagising sa isang bagay sa loob niya, isang bagay na natutulog at mabangis. Sa halip na matakot, nag-init ang kanyang ulo, tumigil siya sa pag-isip at kumilos na lamang sa kanyang pakiramdam. Muling sumugot ang tiktik, ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ni Marco ang paggalaw nito bago pa man mangyari. Sa isang desperadong kilos, ibinaksak niya ang kampilan, isang sigaw ng sakit ang umalingaw-ngaw. Tinamaan niya ang binti nito, bigla. Mula sa labas, narinig nila ang isang nakatatakot na sigaw. Sigaw ng isang babay. Sigaw ni Aling Flora. Sinusugot din ang bahay nila. Tumingin si Lolo Carding kay Marco. Hindi lang tayo ang nasa panganib. Bantayan mo ang bahay, apo. Huwag kang papayak na may makapasok. Bago pa man makasagot si Marco, ang kanyang lolo ay parang anino na naglaho sa pintuan sa likod. Dala ang isang matalim na itak. Naiwan si Marco na mag-isa. Ang takot ay muling bumalik. Ngunit wala na siyang panahon para dito. Dalawa pang nilalang ang sabay na bumasak sa bintanang sala. Ang maito ay mas malalaki, mas mabagal kaysa sa tiktik, ngunit ang lakas ay halata sa kanilang magalaw. Ang maliit na sala ay naging isang arena ng labanan. Itinulak siyang isa, tumama ang kanyang likod sa dingding at nahilo siya. Ang isa naman ay akmang dadaganan siya. Ginamit niya ang bigat ng kampilan para itulak ito palayo. Naalala niya ang turo ng kanyang lolo, gamitin ang makitit na espasyo. Inakit niya sila papunta sa maliit na pasilyo papunta sa masilid. Doon, isa-isa lang sila makakasugot. Sumugot ang una, ang nga pangil ay nakalabas, ang nga mata ay nakapoy. Itinuto ni Marco ang kampilan, ipinikit ang kanyang nga mata, at itinulak ito ng buong lakas. Naramdaman niya ang pakbaon ng talim sa malambot na laman. Isang garalgal na tunok ang narinig niya, at pakmulat niya, nakita niyang ang nga mata ngang aswang ay nanlalaki sa pagkagulat. Pagkatapos, isang bagay na hindi niya malilimutan ang nangyari. Ang katawan ng nilalang ay hindi bumaksak. Ito ay nagsimulang maging abo, naglalaho na parang itim na usok hanggang sa isang mabahong mansa na lang ang naiwan sa sahig. Ang isura at amoy ng kamatayan ay sobrang tindi. Hindi napigilan ni Marco ang sarili, napasuka siya sa isang sulok. Ngunit ang pangalawang aswang ay sumusugot na. Ang takot at pandidiri sa kanyang sistema ay biglang napalitan ng isang malamig na galit. Ito na ang pinili niyang landas. Hindi na siya ang biktima. Lumaban siya ng may baksik na hindi niya akalain na mayroon siya. Ang kanyang makilos ay magulo pa rin, ngunit ngayon ay may kasama ng determinasyon. Nasalak niya ang isang atake, at mabilis na hiniwa ang braso nito. Sumigaw ang aswang, at sa takot na matulad sa kasama nito, mabilis itong tumalon pabalik sa bintana at naglaho sa dilim. Kasabay nun, ang maingay sa labas ay nagsimula na ring humina. Madya-madya pumasok si Lolo Carding may magagalos at punit sa damit unit buo. Nakita niya ang wasak na sala, ang itim naman sa sasahig. At si Marco, nakatayo sa gitna ng lahat, humihingal, duguan, at hawak-hawak pa rin ang kampilan na tila bahagi ng kanyang kamay. Walang salitang namutawi sa kanila. Lumapit ang matanda at tinapik ang balikat ng apo. Isang tapik na nagsasabing lahat, ito pa lang ang simula, apo. Ngayong gabi, natikman mo na ang tunay na lasang dugo at kamatayan. Ngayong gabi, napatunayan mo sa kanila at sa iyong sarili na hindi ka na isang tupa sa gitnang malobo. Isa ka na ring lobo.
Nakatitik si Marco sa itim naman sa sasahig pagkatapos ay sa sarili niyang makamay na nanginginig pa. Ang buwan ay sumilip sa sirang bintana, ang liwanag nito ay tumatama sa mukha ngang isang binata na salup lamang ang isang gabi. Ay, nawalan ng inosensya at natagpuan ang isang nakatagong tapang na babago sa kanya magpakailanman. Lumipas ang ilang araw ng isang kakaibang kapayapaan. Isang kapayapaang mabigat at puno ng pag-abang. Tulad ng katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Ang masugat ni Marco ay nagsimula ng magilom. Ngunit ang masugat sa loob, ang maalala ng laban ay mananatiling sariwa. Nagbago siya. Ang dating pag-alinlangan sa kanyang nga mata ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Hindi na niya tinatakasan ang katotohanan. Sa halip, pinaghahandaan na niya ito. Isang dapit hapon, habang sila ni Lolo Kading ay tahimik na naghahasang ang talim ng kampilan. Isang anino ang pumasok sa kanilang bakuran. Si Lola Sepa. Dala niya ang isang maliit, nasisidlang luwat na kulay itim, selyado ng pulang wax. Hindi na siya nagtago sa mga anino. Ang kanyang pagdating ay isang deklarasyon na ang panahon ng paghihintay ay tapos na. Inilapak niya ang sisidlan sa lamesa. Tiningnan niya si Marco. Ang kanyang nga mata ay tila nakikita ang kaluluwa nito. Handa ka na ba, Apo? Ang tanong ay hindi nangangailangan ng sagot. Ano po ito? Tanong ni Marco. Tinutukoy ang sisidlan. Ito ay pinahalong ugat ng balete na binabas sa sikat ng buwan at isang patak ng dugo mula sa pusong hindi nakatikim ng takot. Hindi ito magbibigay sa iyo ng lakas na wala ka. Gigisingin lang nito ang kapangyarihang matagal na natutulok sa kalopluban mo. Ang nasalita ni Lola Sepa ay parang isang sinaunang dasal. Walang pag-alinlangan. Kinuha ni Marco ang sisidlan, tinanggal ang selyo, at ininom ang maitim na likido sa lup. Ang lasa nito ay parang lupa at kidlat. Naramdaman niya ang isang apoy na mabilis na gumapang sa kanyang nga ugat, isang init na nakmumula sa kanyang sikmura at kumakalat sa bawat sulok ng kanyang katawan. Ang kanyang nga pandama ay biglang tumalas. Mas naging malinaw ang bawat anino sa silid, mas matinis ang bawat tunok mula sa labas. May isang mabangis na enerhiya ang kumukulo sa ilalim ng kanyang balat, ngunit hindi pa iyon sapat, sabi ni Lolo Karding. Ang kanyang boses ay seryoso. Ang pinakamabigat na narinig ni Marco, ang ininom mo ay para lamang ihanda ang sisidlan. Para ihanda ang iyong katawan, para ganap na magising at makontrol mo ang kapangyarihan ng itim na sakong, kailangan itong buhayin ng kagat ng isang buhay na dugong buhaw na aswang. At sa mundong ito, Marco, ako na lang ang natitira. Naniga si Marco. Ang apoy sa kanyang nga ugat ay tila naging yelo, kailangan. Kailangan niyo akong kagatin. Ang takot na naramdaman niya sa gubat ay bumalik, ngunit mas matindi pa, ang ideya na magpatuklaw sa sarili niyang lolo. Na makita itong makanyong halimaw para sa kanya, ay isang bangungot. Ito ang huling hakbang, Apo. Ang lason sa kagat ng isang pinuno ay siyaring susi sa kanyang kapangyarihan. Sa oras na gawin natin ito, wala nang balikan. Magiging ganap ka na. Magiging isa ka na sa amin, sa isip, sa dugo at sa kaluluwa. Tumingin si Marco sa kampilan na nakapatong sa lamesa. Pagkatapos ay samapiklat sa kanyang braso. Naalala niya ang sigaw ni Aling Flora, ang itim naman sa sasahig. Alam niyang wala siyang pagpipilian. Tumango siya, isang mabagal at mabigat na pagtango. Hinarap nila ang gabing iyon ng may solemnidad ng isang ritual. Sa ilalim ngang namasit na buwan, sinimula ni Lolo Karding ang isang dasal sa isang lengguwaheng hindi maintindihan ni Marco. Masalitang kasing tanda ng nga bundok. Habang siya ay nagdarasal, ang anyo ng matanda ay nagsimulang makbago. Ang kanyang mamata ay nagliyap ng kulay pula. Ang kanyang makuko ay humaba at kumitit, at ang kanyang nga pangil ay dahan-dahang lumabas. Hindi ito isang ganap na pagbabago, ngunit sapat na para makita ni Marco ang halimaw sa loob ng taong kanyang kinilala bilang lolo. Ngunit isang bagay na hindi inaasahan ang ginawa ng matanda. Inilahat nito ang sarili nitong braso kay Marco. Dito, Apo, kagatin mo muna ako. Kailangan nating pag-isahin ang ating dugo. Nag-alilangan si Marco, ngunit sa isang tingin mula kay Lolo Karding, ginawa niya. Itinikom niya ang kanyang ngipin sa brasong matanda. Nalasahan ang kakaibang init at metal na lasang dugo nito. Ngayon, ako naman. Hinawakan ni Lolo Kading ang balikat ni Marco. Pumiki si Marco.
naramdaman niya ang matutulis na pangil na bumaon sa kanyang laman. Ang sakit ay hindi may larawan. Isang halang apoy at yelo ang sabay na kumalat sa buong katawan niya. Sumigaw siya. Bumaksak siya sa sahig, nangingisay. Ang kanyang nga buto ay tila nag-iba ng pwesto. Ang kanyang nga kalamnan ay humihigpit na parang bakal. Ang kanyang nga pandama ay sumabog. Naririnig niya ang bawat tibok ng puso nga hayop sa gubat. Naamoy niya ang bawat bulaklak sa hardin ni Lola Sapa. Nakikita niya ang bawat alikabok na lumulutang sa hangin. Ang kanyang isipan ay binahang nga imahe. Maalaala na hindi sa kanya. Masiglong kasaysayan ng lahi nga itim na sakong. Nakita niya ang kanyang maninuno na nangaso sa ilalim ng buwan. Naramdaman niya ang kanilang galit sa labanan. Ang kanilang pakauhaw sa dugo. 1,000 buhay, 1,000 kamatayan, ang dumaan sa kanyang isipan sa loob lamang ng ilang segundo. Ang sakit ay nakpatuloy, isang walang katapusang paghihirap, hanggang sa marating nito ang kasukdulan. Sa isang huling sigaw, biglang tumigil ang lahat. Humiga si Marco sa sahig, humihingal, ang katawan ay basang-basa ng pawis. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang nga mata. Et nang tumingin siya kina Lolo Carding et Lola Sepa, ang kanyang nga mata ay hindi na ordinaryo. Mayroon itong isang bahagyang kinang, isang mapulang liwanag sa dilim, ang liwanag ng isang mandaragit, ang liwanag ng isang hari. Ang ritual ay tapos na, ang tagapakmana ay ganap ng nagising. Ang katahimikan ng gabi ay biglang pinunit ng isang malakas na sigaw, isang hamon na umaling-aungaw sa buong San Roque. Itim na sakong, lumabas ka at harapin mo ako. Sa isang malawak na bukirin sa gilid ng baryo, sa ilalim ng mapanuring liwanag ng buwan, tumayo si Silas. Hindi siya nag-iisa. Sa likuran niya ay ang kanyang nga pinakamagagaling na mandirigma, nga sinaunang aswang na ang mamatay na kaapoy sa dilim. Hindi na sila nagtatago. Ito na ang wakas. Mula sa anino nga na puno, lumabas si Lolo Carding at si Marco. Si Lolo Carding ay tuwid na nakatayo, ang anyong pagiging pilay ay isang malayong alaala na lamang. Si Marco naman, sa kanyang tabi, ay may ibang kinang sa kanyang mamata, isang baksik na ipinanganak mula sa sakit at kapangyarihan. Hawak niya ang kampilan na tila ito ay karuktong ng kanyang braso. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Silas. Tingnan mo nga naman, Carding. Nagtago ka sa loop ng maraming taon para lang lumabas ngayon na kasama ang isang batang haluan ang dugo. Siya ba ang iyong kampeon? Siya ba ang ipapalit mo sa akin? Ang dugong batang ito ay mas dalisay kaysa sa lahat ng misyon mo. Silas! Sagot ni Lolo Carding. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng bakal. Siya ang tunay na tagapakmana. Bumaling ang tingin ni Silas kay Marco. Isang tingin na nang aakit at nanunuya. Sumama ka sa akin, bata. Dugo ka namin. Bakit mo ipagpapalit ang kapangyarihan ng isang hari para sa mamahihinang taong ito? Sa piling namin, isa kang Diyos. Hinding-hindi ka nila maintindihan. Tumingin si Marco sa mabahay sa dikalayuan, sa mailaw na nanginginig sa takot, pagkatapos ay tumingin siya kay Silas. Ang dugo ko ay maaring sa inyo, ngunit ang puso ko ay sa mga taong ito na tinatawag mong mahihina. At hindi ko hahayaang saktan mo sila. Ang gasalitang iyon ang naging hudyat. Sugod, sigaw ni Silas. Ang kanyang mamandirigma ay gumalaw na parang isang alon ng kadiliman. Nahanda si Marco at si Lolo Carding. Likot sa likot, nagsimula ang labanan. Si Lolo Carding ay isang ipuypong ang pamatayan. Ang kanyang magalaw ay biyasa at walang awa. Bawat hampas ng kanyang itak ay tumatapos kang isang buhay. Ngunit si Marco, siya ay ibang klase. Ang kanyang nga kilos ay hindi pulido, ito ay mabangis, punong likas na baksik. Ang kampilan sa kanyang nga kamay ay hindi na isang mabigat na sandata, ito ay isang kidlat na humahawi sa dilim. Ang kanyang mapandama, na ngayon ay ganap ng gising, ay nagbibigay sa kanya ng kalamangan. Nakikita niya ang naatake bago pa man ito mangyari. Nararamdaman niya ang takot sa puso ang kanyang nga kalaban. Minsan, isang mandirigma ang akmang sasaksak sa likod ni Lolo Carding, ngunit bago pa man ito makalapit, umikot si Marco at tinapos ito. Ang kanyang kilos ay mas mabilis pa sa pag-isip. Nagtulong sila na parang isang nilalang, isang perpektong sayong kamatayan. Habang lumalaban si Marco, naramdaman niya ang pagbabago sa loob niya.
Ang apoy sa kanyang nga ugat ay hindi na masakit. Ito ay naging kapangyarihan. Bawat aswang na kanyang pinapatay, ang banal na talim ng kampilan ay nakiwan ng nakbabagang marka bago sila maging abo. Hindi na siya natatakot. Hindi na siya nag-aalinlangan. Ito siya. Isa siyang mandirigma. Isa siyang mandaragit. Isa siyang hari na pinoprotektahan ang kanyang nasasakupan. Isa-isang bumaksak ang mamandirigma ni Silas hanggang sa silang dalawa na lang ang natitira sa gitna ng isang bilok ng itim na abo. Humakbang si Silas, pumapalakpak ng mabagal. Kahanga-hanga, tagapakmana, mas magaling ka kaysa sa aking inaasahan. Ngunit ang laro ay tapos na. Ikaw at ako na lang. Akmang malapit si Lolo Carding, ngunit iwinasiwas ni Silas ang kanyang kamay at isang malakas na puwersa ang nakpatalsik sa matanda. Ito ay laban para sa trono, Carding. Walang makikialam. Naiba ang anyo ni Silas. Ang kanyang katawan ay lumaki. Ang kanyang balat ay tumigas na parang bato. At ang kanyang nga kuko ay naging nga espada. Sumugot siya. Ang bilis alakas ni Silas ay mula sa daan-daang taong karanasan. Inihagis niya si Marco na parang isang basahan. Hiniwa siya sa tagiliran. Tinadyakan siya sa dibdib. Bumaksak si Marco sa lupa. Ang hangin ay naubos sa kanyang baga. Ang hilaw na kapangyarihan ay walang silbi kung walang karanasan at put na nagpapaliyap dito. Bata, mamamatay ka ngayong gabi at ang lahingang itim na sakong ay magwakas sa iyo. Itinaas ni Silas ang kanyang kamay para sa huling pagkatake. Ngunit sa sandaling iyon, sa bingit ng kamatayan, isang bagay ang naklik sa isipan ni Marco. Hindi lang si aswang, tao rin siya. At ang pinakamalaking sandata ng tao ay ang kanyang isip. Mula sa supot sa kanyang baywang na hindi niya inalis, kumuha siyang isang dakot ng asin na ibinigay sa kanya ni Lolo Carding at buong lakas na inihagis sa mukha ni Silas. Sumigaw sa sakit si Silas. Ang dalisay na asin ay pumasok sa kanyang masamang mata. Pansamantala siyang binulag. Ang isang segundong iyon lang ang kailangan ni Marco. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas at ang buong kapangyarihan ng kanyang dugo. Gumalaw siya. Hindi na siya isang baguhan. Gumalaw siya na parang hangin. Bago pa man makabawi si Silas, bago pa man niya mayalis ang asin sa kanyang mamata, naramdaman na niya ang malamig na talim ng kampilan sa kanyang lalamunan. Isang mabilis na hila, walang salita, walang siga. Ang ulo ni Silas ay gumulong sa lupa. Ang kanyang dambuhalang katawan ay nanigas saglit, bago dahan-dahang naging abo, mas mabagal kaysa sa iba, na tila kinakain ng banal na apoy mula sa lupa. Tumayo si Marco sa gitnang bukirin. Naliligo sa liwanag ng buwan, humihingal, duguan, ngunit nakatayo. Lumapit si Lolo Carding. Ang pag-aalala sa kanyang mamata ay napalitan ng isang malalim na paggalang. Tapos na, sabi nga matanda. Tapos na ang lahat. Tumingin si Marco sa kanyang lolo. Pagkatapos ay sa kanyang makamay na may hawak pa rin sa kampilan. Nanalo siya. Ngunit ang digmaan ay nag-iwan ng marka sa kanya na hindi na mabubura. Siya na ngayon ang itim na sakong. Ang luma at bagong hari, nakatayo sa isang larangan ng kamatayan, sa ilalim ng tahimik na pagbabantay ng buwan. Ang pagsikat ng araw pagkatapos ng gabing iyon ay may dalang kakaibang kalinawan. Ang kulay abo na liwanag ng umaga ay gumapang sa bukirin. Inilalantat ang nga bakas ng naganap na labanan. Maitim naman sa ang abo na dahan-dahang tinatangay ng hangin. Nakaupo si Marco sa hagdanan ng kanilang bahay. Ang kampilan ay nakapatong sa kanyang tabi. Ang bakal nito ay malamig na sa pagipo. Ang lakas na dumaloy sa kanyang nga ugat kagabi ay humupa na. At ang naiwan ay ang sakit ng mga sugat at isang nakakapanghina na bigat sa kanyang kaluluwa. Lumabas si Lolo Carding na may dalang 2 tasang mainit na kape. Inabot niya ang isa kay Marco. Tahimik silang umupo. Pinapanot ang pagising ng San Roque. Isang baryo na natulog sa gitnang takot at nagising sa isang milagrong ang kapayapaan na hindi nila naintindihan. Tapos na, apo, sabi ng matanda. Malaya na ang San Roque mula sa anino ni Silas. Ngunit umiling si Marco. Malaya nga po sila lo. Pero ako, ano na ako ngayon? Tumingin siya sa sarili niyang nga kamay, kalahating inaasahan na makakita nga kuko. Naramdaman ko kagabi lo. Naramdaman ko ang kasiyahan sa pagpatay. Ang uhaw, ang baksik. Natatakot ako sa sarili ko. Tumingin sa kanya si Lolo Carding.
Ang nga mata ay punong pagunawa, hindi pagusga. Ang kapangyarihan natin, Marco, ay parang isang apoy. Maaari itong gamitin para magsunong ng gabahay at manakit ng mga inosente tulad ng ginawa ni Silas. O maaari itong gamitin para magbigay ng liwanag sa dilim at magtaboy ng mga halimaw na nagtatago dito. Nasa dugo natin ang bangis ng isang mandaragit, ngunit nasa puso natin ang pagpapasya. Pinili mong protektahan ang matupa, hindi kainin sila. Iyon ang pagkakaiba ng isang halimaw at isang hari. Sa mga sumunod na araw, bago ang kanyang pag-alis, tinuruan ni Lolo Carding si Marco ang kanyang huling aral, ang pagkontrol. Tinuruan niya itong gamitin ang kanyang nga alaala bilang tao, ang kanyang pagmamahal sa mga magulang, ang kanyang pagkalinga sa lolo, bilang isang angkla para pigilan ang pagkauhaw ng kanyang dugo. Ang baryo ay dahan-dahang bumalik sa dati. Ang kwento na kumalat na pinasimulan ni Aling Flora ay tungkol sa mga bandido na sinubukang salakayin ang San Roque, ngunit naitaboy daw ng mahiwagang matunok at anino. Walang sinuman ang nakakaalam sa katotohanan at mas mabuti na iyon. Isang hapon, nakita ni Marco si Maya na masayang naglalaro sa ilalim ng punong ngangga. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting puro at walang alam sa karasang pinagdaanan niya para sa kaligtasan nito. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Marco ang sinabi ng kanyang lolo. Ito ang kanyang layunin. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Nagpaalam siya kay Lola Sepa na nagbigay sa kanya ng isang maliit na kwintas na may itim na bato para itago ang iyong liwanag sa mga matang mapanuri at para ipaalala sa iyo kung saan ka tunay na nabibilang. Ang kanyang pagpapalam kay Lolo Carding ang pinakamabigat. Nakatayo na ngayon ang matanda ng walang tulong ng saklayo wheelchair. Isang larawan ng nakatagong lakas na sa wakas ay malaya na. Mag-ingat ka sa siyudad, Apo. Mas maraming halimaw doon kaysa sa ating manakalaban. Ang pagkakaiba lang, nagtatago sila sa anyo nga tao. Nagyakap sila, isang yakap ng dalawang mandirigma, ng isang haring nagpapaalam sa kanyang tagapakmana. Habang ang bus ay dahan-dahang umaalis sa San Roque, tinitingnan ni Marco ang ngaluntiang burol na nawawala sa dikalayuan. Ang pamilyar na tanawin ay nagbago na sa kanyang paningin. Hindi na ito isang simpleng probinsya, kundi isang kaharian na ipinaglaban niya. Habang ang bus ay bumibiyahe palayo, ang tanawin ay nag-iba, mula sa mga puno at bukit patungo sa mga gusali at sementoeng siyudad. Muli siyang naging si Marco. Isang ordinaryong estudyante na may suot na headphones, nakatingin sa bintana, nababala sa libo-libong mukha sa loob ng siyudad. Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi na siya ang dating Marco. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakakakitang masimpleng tao, kundi isang kawan na kailangan ng proteksyon. Ang kanyang nga tainga ay hindi na nakakarinig ang simpleng ingay, kundi ang ngabulong ang mapanganib na hindi nakikitang iba. Dala niya ang isang sinaunang kapangyarihan at isang mabigat na responsibilidad. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Sa isang iglap, sa ilalim ng pagdaan nila sa isang madilim na tunnel, tila nakita niyang kumislap ng mapula ang kanyang nga mata. Bago ito muling bumalik sa dati, ipinikit niya ang maito. Ang digmaan sa San Roque ay tapos na. Bulong niya sa sarili. Ngunit ang laban sa Luko ay nagsisimula pa lamang.